Maagang nagising kinabukasan si Gaston. Maingat siyang lumabas ng silid upang magtungo lang sa silid ni Nati at kamustahin ang kalagayan ng kanilang bunsong anak. Bakas pang antok sa mukha ni Nati nang pagbuksan niya ng pintuan si Gaston. Ilang beses din siyang humikab na tinakpan ng bibig ng isa niyang palad. Halatang hindi naging maayos ang tulog ni Nati sa nangingitim na palibot ng kanyang mga mata. Ilang silip ang ginawa ni Gaston sa loob ng silid upang tignan na si Gavi sa malayong kama. Kumustang pakiramdam niya? Sa halip na mag-explain ay binuksan na lang niya nang maluwag ni Nati ang pintuan ng silid upang hindi na mahirapan pa si Gaston na silipin ang anak nilang natutulog pa sa kama. Bumaba ng lagnat niya. Pwede ka namang pumasok at personal siyang i-check. Sinunod ni Gaston ang nais ni Nati. Pinapasok niyang kanyang sarili sa loob ng silid. Mahimbing pang natutulog noon ang bata na ayon kay Nati ay halos kakatulog lang nito ng mga sandaling iyon. Kaya hindi pwedeng magising. Marahan niyang sinalat ang noon nito. Tama si Nati. Wala nang lagnat ng anak. Gaston was relieved and he felt it was inconvenient to stay in her bedroom. Medyo naiilang siya doon. Mabuti naman at bumaba ng lagnat niya. Akmang lalabas na sana siya ng silid nang biglang pumasok doon si Brixton na halatang naalimpungatan. Kinukusot nito ang salita ng kanyang dalawang mga mata ng sandaling iyon at hagas na hagas ang muka. O Brixton, ang aga pa. Bakit gising ka na kaagad? Ngumuso lang ang bata at nagpakarga na kay Gaston. Hindi naman siya binigo ng ama. Wala ka na sa tabi ko, Daddy. Tanging nasabi ni Brixton na tinignan lang ang kanyang ina. Sa pagmamadali ng batang hanapin ng ama, ay nakalimutan pa nito na magsuot ng tsinelas. Akala ko umalis ka na. Pinuntahan ko lang ang kapatid mo at tinignan kung magaling na. Explain ni Gaston kahit na hindi naman humihingi ng paliwanag ang anak. Sinabi lang nito kung anong obvious para pagaanin ng loob. Halika na sa labas. Hayaan na muna nating matulog pa si Gavi. Para mamaya pagising niya, lubusang na nawala ng lagnat niya. Hindi natin siya pwedeng istorbohin at kakatulog lang. Hindi nagawang mapigilan ni Nati ang pag-alis ng dalawa sa loob ng silid. Nilingon niya si Gavi na tulog pa rin ng mga sandaling iyon. Narinig niya sa mag-ama na kakain sila ng almusal. Ewan niya ba, parang bigla na lang na gusto niya sa kanilang sumabay na kumain. Nakaramdam siya ng excitement sa isiping yun. Sinong kasama ni Gavi sa kwarto? Tanong ni Gaston kay Nati nang makitang kasunod nila itong bumaba ng hagdan at pumasok ng kusina. Baka mamaya magising siya at umiyak dahil walang kasama. Naroon si Maria Gina, pinapunta ko. Tipid niyang sagot na humila ng upuan sa tabi nito. Kumikinang sa sayang mga mata ni Brixton habang salita na tinitignan na kumain sa kanyang harapan ang mga magulang. Yun ang tanawin tuwing umaga na siyang nais niya pagkagising niya. Kaya nga gusto niya magkabalikan na silang dalawa. Pagkatapos ng breakfast, kailangan ko nang umalis. Aakyat ako ng Baguio. Balitaan mo na lang ako ng kalagayan ni Gabi. Hindi ko na siya mahintay pang magising mamaya. Basta bigyan mo ako ng update. Tumango lang si Nati na bala ng kanyang sarili na kumain ng agahan. Hinayaan niyang si Gaston ang mag-asikaso ng pagkain ni Brixton na halatang ganado sa kanyang almusal. Hindi rin tumutol sa plano nito. Basta tawagan mo ko natin ng health update ni Gavi. Bababa rin ako kaagad. May kailangan lang akong gawin sa Baguio at bibisitahin ko na rin sa mansyon si Mama. Nagtatampo na yan sa akin eh. Dad, kung bababa ka rin naman pala, bakit hindi mo ko isama? Si Brixton hindi na napigilan na magtanong. Inangilan siya ng ina na halatang hindi sang-ayon sa nais niya. Brixton, busy ang daddy mo. Baka mamaya hindi ka niya maalagaan ng maayos doon. I'll behave, Mommy. Kahit na mag-behave ka pa, saka Sunday ngayon, may pasok ka na bukas. Paano kung hindi ka makababa ang daddy? Hindi ka makakapasok ng school, hindi mamahalaga ang education? Pagpapaliwanag pa ni natin ng maayos sa anak nang maunawaan siya ni Brixton. Malumanay din ang gamit niyang boses sa anak. Sinang-ayunin ni Gaston ang sinabi ni Nati. Hindi sa ayaw niyang isamang anak, nababasa niyang ayaw ni Nati kaya hindi niya ito pipilitin. May tamang pagkakataon naman para doon. Brixton, tama ang mommy. Mahalagang education. Saka kung Saturday ngayon, ako mismo nagsabi na isasama kita. Saka hindi ba unfair yun kay Gabi dahil may sakit siya? Dapat magkasama kayo, Napayuko na lang si Brixton na naunawaan ang nais na mangyari ng mga magulang. Okay, hindi ko nabipilit ang gusto ko.
Inalot ni Lambing pa ni Gaston ang anak matapos nilang kumain ng agahan. Alam niyang magtatampo ito at sasama ang loob nito. Ngunit gaya ng sabi niya, total ayaw ni Nati ay hindi niya ito pipilitin. Baka nga kasi hindi niya na naman mapanindigan ang agarang pagbaba ng kanyang sinabi. Jack nasasama na naman ng loob ng dating asawa sa hindi niya matutupad na pangako. Babawi naman ng Daddy Brixton. Ganito na lang ang isipin mo, hindi pwede dahil may sakit si Gavi. Pwede naman sana kung walang nararamdamang pangit ang kapatid mo, hindi ba? Naintindihan naman yun ni Brixton. Yan nga lang yung gusto niya talagang sumama sa ama. Babawi na lang ang Daddy pagbaba. Papasalubungan ko na lang kayong dalawa, okay? Okay po, Daddy. Gusto nga alis na si Gaston na hinatid pa ng tanaw sa labas din na Nati at Brixton. Ay siya namang dating ni Nick upang kamustahin lang ang anak ng kapatid. Patungo siya ng trabaho noon at napagpasyahan dumaan sa kanilang mansyon. Hinihingaan din kasi siya ng update ni Krisa, kaya minarapat na niyang dumaan. Magaling na si Gabi? Bakit maagang umalis ang dati mong asawa? Iwinagayway ni nating isang kamay sa kapatid at tinuro si Brixton sa tabi niya, na tahimik na nakatayo. Hanggat maaari ay ayaw niyang tatawagin si Gaston sa harapan nito na dating asawa. Pwede pa yung ama ng mga anak niya. Iba kasi ang nagiging dating noon sa pandinig ni Brixton na medyo sensitive dito. Natutup naman ni Nick ang kanyang bibig na narealize ng pagkakamali niyang nagawa noon. I mean, gumaling na ba si Gabi at umalis ng ama ng mga anak mo? Bawi ni Nick kahit nahuli na. Kailangan niyang umakyat ng Baguio. Pabari naman daw siya kaagad. Si Gabi naman, bumaba ng lagnat niya. Nagbabawi na lang ng tulog at kung anong oras na rin natulog kagabi. Okay ng lahat? Okay. Tinakbayan na ni Nick ang kapatid at marahang tinapik ang isang balikat. Mabuti naman kung ganon. Pinapunta ako dito ni Krisa. Nag-aalala yun sa'yo at nais nang makibalita. Under the shining sun, Nick wore a beige tuxedo. Gwapong-gwapo na naman ang dating nito na halatang bagong haircut lang. Hindi pa yun ang gupit niya na nagdaang gabi. Lagnat laki lang. Pagdating nga namin kagabi dito ay parang nagdahilan lang. Nakapag-usap na ba kayo ng maayos? Hindi nga eh. Kay Brixton siya tumabing matulog. Dapat ay sa'yo ba? Inambahan din natin ang suntok ang kapatid na mabilis namang nakalayo sa kanya. Tinawanan sila ni Brixton na nawala ng lungkot sa mga mata na makitang paghaharutan nila dito. Umalis ka na nga Kuya Nick, kung aasarin mo lang ako. Ganda-ganda ng sagot ko eh. Malakas sa tinawanan lang siya ni Nick. Aminin mo na kasi, hindi ka pa rin nakaka-move on sa kanya. Gusto mong tulungan kita. Pinandilatan na siya ng mga mata ni Nati. Alam na niya ang naisipahiwatig ng kapatid at ayaw ni Nati na sumausaw na naman ito sa kanyang buhay. Masyado itong pakialamero eh. Wag na Kuya Nick, kaya ko naman ang sarili ko eh. Kaya mo ba talaga? Bakit ang tagal mong umamin? Ang tagal mong magpatawad? Pasalamat na lang si Nati na pumasok na sa loob ng mansyon si Brixton at hindi na narinig ang sinabi ng kanyang kapatid na siya ang tinuturong may kasalanan kung bakit hindi pa rin sila ayos ni Gaston. Malamang kung maririnig yun ng anak, iisipin nitong siya ang may mali. Ilang beses nitong humiling sa kanya na makipagbalikan na ulit sa kanilang ama ni Gavi. Alam mong dahilan ko, Kuya Nick, at kung ano ang napagdaanan ko noon. Matagal na panahon na yon, Nati. Hindi mo pa rin ba makalimutan? Sige ka, kapag si Tito nang sumuko, baka saka mo lang marirealize na hindi ka na dapat nagbagal-bagal. Tsk! Siya na ngang may kasalanan tapos siya pang susuko agad. Sa naiinis pa ako eh. Ginalaw lang ni Nick ang magkabila niyang balikat. Sign na ayaw niya na magkomento. Sige, ikaw ang bahala. Kung ako ang tatanungin mo, ngayon pa lang makikipagbalikan ka na. Hindi na nito hinintay pang sagot niya, tinalikuran na siya. May pagmamadali na lumulan ng kanyang sasakyan. Humirap lang si Nati noon sa labis na inis na nararamdaman. Bakit pa pala desisyon ng mga nasa paligid ko? At palagi nagmamadali ang desisyon? Umakyat noon si Gaston ng Baguio at may inasikaso sa company. Dumaan lang siya ng mansyon nila at kagaya ng kanyang pangako sa anak, ay bumaba rin siya kaagad. Hindi niya na hinintay pa na mag-message sa kanya si Nati patungkol sa update ng kalusugan ni Gabi. Yun ang dahilan na ginamit ni Gaston sa inang si Doña Josefina nang subukan nito na pigilan siya. May sakit si mama kaya kailangan ko rin nang bumaba agad. Bakit ka pumakyat? Sana nanatili ka na lang sa tabi ng iyong mag-iina. Saka nga bababa kami kagad ni Conrad. Kahapon ng araw na yun nasapitin ni na Gaston ng helipad. Gumamit na sila ng sasakyan patungo ng mansyon ng mga Bentacourt.
Walang message si Nati, ngunit nais niyang personal na makabalita sa kalagayan ng kanyang bunsong anak. Naisip niya na hindi naman siguro siya itataboy ni Nati kung magtutuho ng masyon nila nang wala ring pasabi. Bakit hindi ka magpresenta na ikaw na munang bahala sa dalawang bata ngayong gabi, Mr. Barcelo? Bigyan mo ng panahon na makapagpahinga si Miss Bentacourt. Alam mo na mahirap din na mag-alaga ng dalawang bata. Hindi mo naman aalisin sa mansyon. Doon lang kayo. Sa totoo lang, maganda nga naman ang plano ni Conrad. Ewan niya lang kung papayag si Nati. Bakang isipin nito ay pagod din siya sa biyahe. Kung kaya ay tatanggihan din ang nais. Subukan mo lang. Himok pa ni Conrad sa kanya ni kinatangulang ni Gaston. Pagdating nila ng mansyon, pinapasok na si Gaston ng maid na walang imik. Nasa itaas po si Miss Nati at ang mga bata. Bitbit ang kanyang pinangakong pasalubong ay mabagal na humakbang si Gaston paakyat ng hagdan. Umalis na kaagad ang maid na nagpapasok sa kanya. Kung kaya naman, hindi niya naitanong kung nasaan ang mga magulang ni Nati. Mukhang wala yata sila ngayon doon. Daddy? Bulantang na tanong ni Brixton, nakakalabas pa lang ng silid ng ina. Kinailangan pa nitong kusutin muli ang mga mata upang siguraduhin ang ama nga iyon. Nakabalik ka na kaagad? Galing ka na ng Baguio? Patakbo nang lumapit si Brixton. Nakulang na lang ay maiyak ng mga sandaling iyon. Patalo na siyang kumalong kay Gaston na pinagbigyan naman ng anak na halatang ang saya-saya. Ang mommy nasaan? Tulog? Si Gabi? Tulog din. Kakainom niya lang ng gamot. Masama pa rin ang pakiramdam niya. Konti na lang sabi ni mommy pero kailangan niyang uminom pa ng gamot. Tumango si Gaston. Umikot upang muling bumaba ng hagdan. Hindi niya nasisilipin ng mag-ina at baka maabala pa niya. Malamang ay nagbabawi pa rin ng tulog si Nati at Gabi. Kung ganon, hindi ko pa sila pwedeng istorbohin. Anong gusto mong gawin natin? Play, Daddy! Yun nga ang ginawa nilang mag-ama na humantong sa playroom ng mga bata. Pagod man ang katawang lupa ni Gaston sa round trip niyang biyahe paakyat at pababa ng Baguio, agad yung napawi ng malakas na mga halakhak ni Brixton. Habang nasa loob sila ng playroom, natigil lang yun nang bumaba si Nati at makuryos kung sinong kalaro ng panganay niya. Gaston? Bulantang natawag niya dito na kanyang makita. Napatayo na noon si Gaston nang makita si Nati na karga si Gabi. Habang nasa may pintuan, Daddy? Yay! Daddy! Masiglang abot ni Gabi sa dalawang braso sa ama. Kinuha naman siya kaagad ng mas sumiglang katawan ni Gaston na makitang balik na sa dating sigla ng bunso nilang anak. Nang yumakap ito sa kanyang leeg, ay naramdaman niya na hindi na mainit ang bata. Halatang wala nang ang sakit dahil makulit na at madaldal na. Nanggaling ka na niya ng Baguio? Hindi makapaniwalang tanong ni Nati sa kanya. Oo, gaya ng sabi ko, bababa rin ako kaagad. Tumakbo palapit si Brixton sa kanilang banda. Yumakap na sa isang binti ni Gaston. Hay naku, napaka-inggitero. Natatawang bulong-bulong ni Nati na bahagyang natatawa. Inubos nilang mag-anak ang natitirang oras na kalaro ang dalawang bata. Panay ang tingin ni Nati kay Gaston. Iniisip pa rin ang ginawa nitong balikan paakyat at pababa ng Baguio. Hindi niya man aminin ay nag-aalala siya na baka bumigay ang katawan nito nagpapagaling pa rin. Hindi ka pa ba uuwi para magpahinga? Nang maramdaman ni Nati na tumingin sa kanya si Gaston. Nang dahil sa biglang katanungan niya, iniwas niyang mga mata. Nagkunwari na may titing ng importante. Sa cellphone niya. Hindi sa pinapaalis na kita. Kahit pa sabihing naka-chopper ka, nakakapagod pa rin ang biyahe. Maliit na ngumiti si Gaston kay Nati at kapag daka ay tumayo na. Sinabayan niya ang mag-iinang kumain ng dinner. Hindi niya nakita ni Anino ng dati niyang biyanan dahil wala dito. Nasa playroom pa rin sila noon at hinahayaang maglaro ang dalawang bata na nag-e-enjoy pa rin. Inaalala ko lang ang malayong naging biyahe mo. Dagdag ni Nati na hindi pa rin sumasagot ito. Okay, uwi na ako. Anunsyo niya na nagpatigil sa ginagawang paglalaro ni Brixton. Nag-usap silang mag-ama kanina at nag-open ni Brixton na gusto niyang sumama sa ama. Sa villa naman ito tumutuloy kung kaya makakapasok pa rin siya ng school. Isa pa tumawag si Doña Josefina na gustong bumaba at manatili na munang kasama nilang mag-ama. Binanggit ni Gaston ang tungkol doon kay Brixton na mas na-excite pa dahil makakasama niyang lola dito. Daddy? Paalala ni Brixton sa ama na mukhang nakalimutan ng kasunduan nilang ipagpapaalam siya nito ni Gaston kay Nati. The agreement between us?
Nangunot ng noo ni Nati na tinignan ng anak. Kapag daka ay nilipat niyang tingin kay Gaston. Hilaw na ngumiti ang dating governor. Sa paninitig ni Nati, parang ayaw niya nang sabihin pa ang tungkol doon. Baka mamaya magalit ito. Pero magagalit naman si Brixton sa kanya. Oras na hindi niya to pa rin ang napagkasunduan nilang dalawa. Wala siyang ibang choice. Anong klaseng agreement, Brixton? Kinuhang pagkakataon yun ni Gaston na kaagad sinabi ang kanilang usapan ni Brixton. Gusto niyang sa akin na muna tumira. Sa villa lang naman natin sa Batangas. Huwag kang mag-alala. Pababa si Mama bukas kung kaya may makakasama ka. Gusto ko rin sanang isama si Gabi. Kaso dahil nagkasakit siya, hindi ko na lang muna ipipilit. Huwag kang mag-alala. Hands-on ako na maghahatid sa kanya at sundo ng school. Hindi ko siya pababayaan gaya ng dati. Muli mo sana kung pagkatiwalaan sa kanya, Nati. Gusto lang din naman kita na matulungan ngayon. Napaawang ng bibig ni Nati, hindi niya inaasahan yon. Mommy, don't worry, magbe-behave po ako. Sa kapag Friday night, susunduin kami si Gabi. Singit na ni Brixton na animoy nakikipag-negotiate sa kanya. Payagan mo na ako, Mommy. Tatanggis na sana si Nati doon. Pinangako niya sa kanyang sarili na hindi niya na muling pagkakatiwala ang anak nang dahil siya minsan itong kapabayaan. Ngunit naisip niyang sinabi ng kanyang kapatid. Paano niya mapapakawala ng galit at makaka-move on kung paulit-ulit niyang iisipin yon? Baka yun na ang maging simula na magiging maayos sila kahit na paunti-unti. Okay, pack your things. Pinapayagan mo na ba ako, Mommy? Takbo na ni Brixton palapit sa kanyang ina kung kaya naman nakitakbo na rin si Gabi palapit at muling nagpakaraga kay Gaston na pinagbigyan nito. Ayaw mo ba? Gusto mo bawiin ko? Malambing na tanong ni Nati na may pagbabanta. Umiling si Brixton at tumakbo na palabas ng pintuan ng playroom. Diretso siya sa kanilang silid upang kunin ang kanyang mga gamit na kakailanganin niya. Isang maleta ng mga damit at ang school bag niya na ginagamit sa pagpasok. Sobrang excited si Brixton sa puntong yon. Tuparin mo sanang ating kasunduan, Gaston. Huwag mo kong bibiguin. Makakaasa ka, Nati. Ayoko nang maulit yung nangyari noon na alam mong multo sa akin. Hanggang ngayon, sisikapin kung wag na maulit yon. Aalagaan ko mabuti ang panganay natin. Ilang usap pang ginawa nila nang bumaba si Brixton. Kasunod si Maria Gina, bitbit ang mga gamit. Brixton, maging masunurin sa daddy ha? Huwag masyadong makulit. Huwag magpapasaway. Opo, Mommy. Sagot nito na mahigpit ng hawak sa kamay ng ama na ayaw nang bumitaw. Inihatid ni Nati ang kanyang mag-ama sa parking habang karga niya si Gabi. Humalik si Gaston kay Gabi. Hindi lang yon. Mabilis niyang ninakawan ng halik si Nati sa labi nitong napaawang na. Gaston! Bulalas niya. Nasulyapan niya pa si Brixton na natatawa sa loob ng sasakyan. Bye, aalis na kami. Kaway ni Gaston na hindi makamove on sa reaksyon ni Nati. Nagsimula namang umiyak si Gabi nang makitang nasa loob ng sasakyan si Brixton. Mommy, sama kuya! Turo nito na humihikbin at nangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Hindi siya pinakinggan ni Nati na naiwan na rin ang isipan sa pagnanakaw ng halik ni Gaston. Nahimasmasal lang siya na makaalis ang sasakyan at magpumiglas na sa karga niya si Gabi. Sa Friday, anak, susundin ka nila dito. Hindi noon tumigil si Gabi hanggang sa makapasok sila ng loob ng mansyon. Siya namang dating ng kanyang mga magulang na lumabas kasama ng kanilang mga amiga at bumisita na rin sa ibang mga apo. Kinuha agad ni Mr. Bentacourt ang apong patuloy sa malakas niyang pag-iyak. Anong kailangan ng Gabi na yan, ha? Bakit umiiyak? Sinabi ni Nati sa mga magulang ang paghiram ni Gaston kay Brixton. Wala namang naging negatibong reaksyon doon ng mag-asawang tumutok sa pag-alo sa apo na mas lumakas ang iyak. Samantalang hindi pa nakakalayo si Gaston na makatanggap siya ng tawag mula kay Nick. Tito, kasama mo ba si Krisa o tumawag man lang ba siya sa'yo? Hindi, bakit? Medyo nagkatampuhan lang kami. Maliit na bagay lang naman ang dahilan. Umalis siya. Nag-slow down ng pagmaneho si Gaston. Baka nagpapalamig lang. Uuwi din yun. Hindi lingid sa kaalaman ni Gaston na kuminsan ay sumusobra ang pagiging siloso ni Nick kahit na may mga anak na sila. Nagsumbong sa kanya minsan si Krisa. Ni hindi na nga raw ito gumagamit madalas ng social media upang maiwasan ang pag-aaway nilang mag-asawa. Ang tanging naipayo naman niya sa pamangkin ay kailangan nilang ayusin ito para sa mga bata.
Dati naman gusto ko yun tito, pero kung kailan kami tumatanda, mas sumusobra siya. Ano pa bang gusto niya? Nasa bahay na nga lang akong madalas, hindi na rin ako nagtuturo ng instrument. Ang possessive niya? Naku, ganun talagang lalaki, Krisa. Hayaan mo na, baka naman kasi may kailangang ikaselos.